Good afternoon, everyone. It's been a long time since I last posted a video. Sobrang naging busy talaga sa work. Pero maraming maraming salamat po sa mga nanonood at patuloy pa rin nanonood ng mga videos na naka-upload dito sa channel. Ah, Ngayong holiday, hopefully makapag-upload pa tayo ng mas maraming videos, mas marami pang informative videos for everyone. Ayun. Okay, for today, for this video, ang pag-uusapan natin ay yung nangyaring pag-aresto kay Miss Neri Naig. So, bakit nga ba naaresto si Miss Neri Naig? Ayan. Kung maalala po natin, noong November 23, 2024, pumutok sa balita na si Miss Neri Naig nga po ay naaresto. So naaresto siya sa basement convention center ng isang mall sa Pasay City. So ito yung picture nung aresto niya. So kung makikita natin, merong isang pulis no na nagsuserve ng warrant of arrest kay Miss Neri Naig. Sa mga hindi po nakakaalam, ang warrant of arrest po, sinuserve yan sa mga taong may kaso para arestuhin sila. So, pag naserban po kayo ng warrant of arrest, usually, babasahan kayo nung tinatawag nating Miranda rights. So, sinasabi doon, ano yung mga karapatan ninyo. Pagkatapos nun, pagka-serve sa inyo ng warrant of arrest, dadalhin kayo sa kulungan at ide-detain kayo doon hanggang sa makapagpiyansa kayo. Um, so of course, no, nung naaresto si Miss Neri Naig, marami sa atin nagbasa ng mga news articles tungkol dun sa nangyaring pag-aresto sa kanya. Sa mga news articles na nabasa natin, makikita natin yung pangalang Dermacare. Yung Dermacare, ito yung business na na-associate kay Miss Neri Naig. So ito yung business or ito yung negosyo na naging dahilan or naging ugat bakit siya naaresto. Ayan. So marami nagtatanong sa atin, bakit nga ba naaresto si Miss Neri Naig? Ano yung mga kaso na naisampa sa kanya? Based sa mga news articles, makikita ninyo na ang nasampang kaso daw kay Miss Neri Naig ay syndicated estafa and violation ng Securities Regulation Code or ito yung Republic Act number 8799. So discuss natin ano nga ba itong mga kasong naisampa kay Miss Neri Naig. So una, yung syndicated estafa. So yung syndicated estafa, punishable po ito under Presidential Decree number 1689 in relation to Articles 315 and 316 ng Revised Penal Code. Yung syndicated estafa, maraming nakakaalam sa atin kung ano yan. Okay? Yan. Sa madaling salita, no, yung estafa, swindling ang tawag dyan. Sa Tagalog, pangloloko. So, nangloloko ka ng kapwa mo, nandaraya ka ng kapwa mo para makakuha ka ng pera, ng pondo, ng property, etc. So, siguro kung gagamitin natin yung mga usong term ngayon para maintindihan yung estafa, yung parang pinaka-okay na term ay pangbubudol. So, nang bubudol ka or nang loloko ka ng kapwa mo para makakuha ka ng pera or ng pondo or ng property mula sa kanila. So, yung estafa po, meron po tayong tinatawag na estafa lang, yung ordinaryong estafa. So, yung ordinaryong estafa o swindling, punishable po yan under the revised penal code. Ngayon, yung naisampa pong kaso kay Miss Neri Naig, syndicated estafa. Yung syndicated estafa, estafa rin siya pero committed by a syndicate. So yung syndicated estafa, mas mataas po yung parusa dyan kumpara sa ordinaryong estafa. So tignan natin, ito yung Section 1 ng Presidential Decree 1689 or 1689. So basahin natin. Any person or persons who shall commit estafa or other forms of swindling
as defined in Article 315 and 316 of the Revised Penal Code as amended, shall be punished by life imprisonment to death if the swindling or estafa is committed by a syndicate consisting of five or more persons formed with the intention of carrying out the unlawful or illegal act, transaction, enterprise, or scheme, and the defraudation results in the misappropriation of money contributed by stockholders or members of rural banks, cooperative, samahang nayons, or farmers association, or of funds solicited by corporations, associations from the general public. So Tagalogin po natin, yung syndicated estafa, estafa po ito, parang yung estafa lang under Article 315 and 316. So yun nga, nanloloko ka ng kapwa para makakuha ka ng pera o ng pondo o ng ari-arian ng property from them. Ang kinaibahan lang po sa syndicated estafa from the name itself, committed po siya by a syndicate. So ano po yung syndicate? Ito yung grupo na merong five or more persons. Okay? So, ang syndicated estafa, ibig sabihin, lima o mas marami pang tao na nagsabuatan para mangloko ng ibang tao at makakuha ng pera o ng pondo o ng ari-arian mula sa kanila. Okay? So pag five or more persons na nagsabwatan para gumawa ng estafa or ng swindling or ng panloloko, pangbubudol, syndicated estafa po yon. So kung makikita nyo sa Section 1 ng Presidential Decree 1689, ang syndicated estafa po ay punishable by life imprisonment to death. So ibig sabihin habang buhay na pagkakakulong. Nung panahon po ni President Marcos, kung kailan naisakatuparan itong batas na to, meron pa pong death penalty. So kasama po yung death penalty sa parusa. Pero ngayon, wala na tayong death penalty. So ang syndicated estafa po, kapag naging or pag nahatulan kayong guilty sa kasong syndicated estafa, ang penalty po dyan ay habang buhay na pagkakakulong. Yun po yung dahilan kung bakit ang syndicated estafa, wala pong piyansa yan. Sa English po, non-bailable. Ibig sabihin, hindi kayo pwedeng magpiyansa. So, ayun. Yun yung isang naikaso kay Miss Neri Naig. Ngayon, meron pang isa. Yung isa, pagpasensyahan nyo na po, typo lang. Dapat po ito ay violation ng Securities and Regulation Code or SRC. Okay? So, ito po yung medyo marami sa atin, hindi pa natin ever narinig kung ano ba itong Securities Regulation Code or SRC. So, explain po natin yan para mas maintindihan natin. So si Miss Neri, based sa mga nabasa kong articles, nasampahan siya ng paglabag sa SRC or Securities Regulation Code. So if I remember correctly, 14 counts po yung naisampa sa kanya na paglabag sa SRC. Ang paglabag po sa SRC, bailable 'yan or pwede kang magpiyansa kasi hindi naman siya punishable by life imprisonment, no? So bakit ba nasampahan si Miss Neri ng paglabag sa Securities Regulation Code? Ano ba yung nilabag niyang provision ng batas na to? So explain po natin yan. Under po sa Securities Regulation Code, kapag po manghihikayat kayo ng publiko na mag-invest sa isang business o sa isang kumpanya, kailangan nyo po ng tinatawag nating secondary license. Okay? So again, kapag manghihikayat po tayo ng publiko na mag-invest sa isang kumpanya or sa isang negosyo, kailangan po lisensyado tayo. Okay? Kailangan ng license. Ngayon, itong Dermacare daw, hindi daw sila licensed para mag-solicit ng investments mula sa publiko. Okay? Kaya, yung mga tao
nanghihikayat na mag-invest yung publiko sa Dermacare, lumalabag po sila sa Securities Regulation Code. Okay? So, tignan natin yung Section 28 ng SRC. So, yung Section 28 po ng SRC, sabi dito, yung mga brokers, dealers, at saka salesmen, at saka associated persons, no? So, ibig sabihin yung mga tao daw na nag-o-offer ng securities sa public, meaning nagsusolicit ka, hinihikayat mo yung publiko na mag-invest, kailangan din po licensed kayo or sorry, registered kayo. Okay? So si Miss Neri, dahil nagsosolicit siya ng investments, no, dapat registered siya under the Securities Regulation Code. So sabi ng mga kinauukulan, hindi daw siya registered. Okay? And aside from this, yung mas malala is yung Dermacare, wala siyang license para mag-solicit ng investment sa public. Okay? So marami nagtatanong, paano ba natin masasabi na ang isang tao ay nagsosolicit ng investments, no? So meron po yang apat na parang tests or factors, okay? So para malaman natin kung um, kung para malaman natin kung ang isang tao ba ay nanghihikayat na or nagsusolicit ng investments. Okay, so yung una is it involves an investment of money for a partnership, co-ownership, or a membership. So sa madaling salita, no, pinapag-invest kayo, hinihikayat kayo mag-invest sa isang kumpanya or sa isang negosyo, tapos magiging partner nila kayo, magiging co-owner kayo, or magiging member kayo nung negosyo na yon. Okay? Pangalawa, yung scheme na to is a common enterprise. Okay? So meaning yung money, pinupool nila. Pinagsasama-sama nila yung pera. Okay? Tapos, pangbibili nila kunyari ng mga bagong equipment or ng pagpapatayo nila ng mga bagong branch. So, ayun. Tapos, yung pangatlo, yung investment mo is para kumita ka ng pera. Okay? The investment is to earn money. Okay? Whether a promise of profit or interest from the investment. Okay? So, pinapangakuan kayo na yung investment nyo magkakaroon ng return. Okay? Kikita kayo. Okay. So, hinikayat kayo na mag-invest ng pera kasi kikita kayo. Yun yung pangatlo. Pang-apat, ito yung pinaka-importante para masabing nanghihikayat ka ng publiko na mag-invest, yung profit na kikitain nila galing sa efforts or work ng ibang tao. So, sa madaling salita, sinasabi sa inyo, mag-invest kayo ng pera, kikita kayo, wala kayong kailangang gawin. Okay? So dito, um, na-meet yung apat na requirements na yon. Okay? Kasi doon sa kontrata, yung Dermacare kasi meron silang ino-offer na kontrata. Yung tawag ay Franchise Partnership Agreement. So doon sa kumakalat na kopya ng Franchise Partnership Agreement na ino-offer ng Dermacare, makikita doon na nagpo-promise sila na kikita ka daw ng 12.6% interest for a span of 5 years. Okay? So, para mas madali nating maintindihan, doon sa franchise agreement, sa franchise partnership agreement, nakalagay doon na mag-i-invest ka ng 250,000 pesos kay Dermacare, tapos every quarter sa loob ng 5 taon, bibigyan ka daw nila ng cheque amounting to 31,500. So kung i-compute mo yon, in 5 years, kikita ka ng 630,000. So kung ibabawas mo dun yung ininvest mo na 250,000, parang sa loob ng 5 taon, kumita ka ng 380,000 na wala kang ginagawa. Okay? So yun yung investment. Okay. So pag manghikayat ka ng public na mag-invest, no, pag mag-solicit ka ng investments mula sa publiko, kailangan mo ng lisensya.
So dito, walang lisensya yung Dermacare. Kaya hindi siya pwedeng mag-solicit ng investments from the public. Yan. So, nung September 11, 2023, nag-release ng advisory yung Securities and Exchange Commission, okay? Yung Enforcement at saka Investment Protection Department. Okay? So, ito yung importanteng provision ng advisory. So, dito, sinasabi ng Securities and Exchange Commission or ng SEC na yung Dermacare hindi sila authorized na mag-solicit ng investments from the public kasi hindi sila registered or wala silang lisensya um, na kailangan under the Securities Regulation Code. Okay? Tapos dito, sinasabi din ng SEC na mag-ingat yung publiko sa kahit na sinong mga tao or grupo na nagsosolicit ng investments para kay Dermacare. Kasi nga, hindi licensed yung Dermacare na mag-solicit ng investments from the public. Tapos dito sa baba, nagbigay ng warning or ng babala yung SEC na yung mga salesmen, brokers, etc. na nagsosolicit or nangungumbinse ng mga tao na mag-invest sa Dermacare, pwede silang maging criminally liable under the law. Okay? Specifically, Section 28 ng Securities Regulation Code. Okay? Ngayon, kung nakita nyo to, yung asawa ni Miss Neri, si Chito Miranda, nag-post siya ng statement. So sabi niya, si Miss Neri daw, never daw kumuha or humingi ng pera kahit kanino man. Okay? So sinasabi niya, walang nakuhang pera or investment si Miss Neri. Okay, endorser lang daw siya tapos ginamit yung mukha niya or yung face niya to get investors. Okay? Kinuwento rin ni Chito, ni Mr. Chito Miranda, and ito, importante to para sa discussion natin mamaya, si Miss Neri daw, bigla na lang siyang inaresto. Okay? Ngayon, hindi niya alam na merong kasong sinampa laban sa kanya. So, hindi daw siya nabigyan ng notice na may bagong criminal complaint na final or sinampa sa kanya. Okay, wala daw siyang na-receive na letter from the prosecutor, walang sabina, walang kahit na anong notice. Okay? So, maraming nagtatanong, valid defense ba na endorser ka lang? So, pwede mo bang sabihin na, ay, endorser lang ako, hindi naman ako, wala akong kinalaman sa Dermacare. And parang ginagamit lang nila yung mukha ko, yung pangalan ko, para manghikayat ng publiko na mag-invest sa kanila. So, kung maalala nyo, yung mga ibang artista, si Ken Chan, si Ricardo Cepeda, si Luis Manzano, ganito rin yung nangyari sa kanila before nung nasampahan sila ng syndicated estafa, ito yung sinasabi nilang defense, no? Sabi nila, endorser lang ako. So, valid defense ba yan? So, ang sagot dyan ay hindi. Okay? Hindi defense na endorser ka lang. Lalo na sa case ni Miss Neri, may mga posts siya na hinihikayat niya yung public, hinihikayat niya yung mga tao, kinukumbinsi niya na mag-invest sa Dermacare. Okay, so hindi rin valid defense na hindi naman niya alam, na hindi pala lisensyado. Kasi dapat nag-exercise ka ng prudence or dapat naging maingat ka. So, ganun din po kapag mag invest tayo, siguraduhin po natin na yung taong or yung business or yung negosyo na nanghihikayat sa atin na mag-invest, dapat meron po silang lisensya under the SRC. So, kunyari, meron sa inyong naghihikayat na mag-invest kayo, hingan nyo po sila ng pruweba na meron po silang license na mag-solicit ng investment. So, sa mga hindi po nakakaalam, yung license to do business, iba pa po yun sa license to solicit investment. So, pag hinihingan kayo ng investment, pag kino-convince kayo na mag-invest kayo sa isang negosyo, ang hingin nyo po ay lisensya na or pruweba na meron silang lisensya na mag-solicit ng investments. Okay?
So update, ano nang nangyari? So alam natin, nabalitaan natin sa news na si Miss Neri nakalaya na noong December 4. Okay? So nakalaya siya. So paano siya nakalaya? Akala ko ba hindi bailable ang syndicated estafa? So based po sa mga nabasa kong articles which are publicly available naman, no? Yung kampo daw ni Miss Neri, nag-file sila ng motion for reinvestigation and motion to withdraw information. So ano to? Para sa mga hindi po nakakaalam, explain po natin sa madaling or sa isang simpleng paraan. Kapag po kasi na-filean po tayo ng criminal case, so merong na-file sa inyo na criminal complaint affidavit po yung tawag doon. Yung nangyayari po dyan ay yung fiscal or yung prosecutor, mag-i-issue po yan ng subpoena sa address nyo. So, masaservan kayo ng subpoena. So, yung subpoena, parang nino-notify kayo or ini-inform kayo ng prosecutor na merong nasampang kaso laban sa inyo. So, bibigyan kayo ng opportunity, ng pagkakataon na sagutin yung mga akusasyon laban sa inyo. So, nagagawa ito by filing a counter affidavit. Okay? So, sa case ni Miss Neri, ang sabi niya, hindi sila nakatanggap ng sabina. Okay? So, napaka-importante ng counter affidavit kasi um, madedepensahan mo yung sarili mo dun sa mga akusasyon laban sa'yo. So, pagka-file mo ng counter affidavit, minsan, magpa-file pa ng reply affidavit yung complainant, tas makakapag-file ka rin ng rejoinder affidavit. After nun, magde-decide na yung prosecutor kung itutuloy ba yung kaso or i-dismiss. Okay? Sa case ni Miss Neri, hindi sila nakatanggap ng sabina. Ang sabi, naipadala daw sa maling address. Kaya yung motion niya o yung request niya for reinvestigation na-grant. Okay? So magkakaroon ng reinvestigation. Kaya siya nakalaya pansamantala. Pero hindi ibig sabihin tapos na yung kaso. Kasi after ng reinvestigation, yung posible pong mangyari is pwedeng ma-dismiss yung kaso kung wala pong probable cause laban sa kanya. Pero kung meron pong probable cause laban sa kanya, magkakaroon na po ng kaso. So, ang next step na po dyan, magkakaroon ng arraignment kung saan magpe-plead siya ng guilty or not guilty. After nun, trial na po. Okay? So, yun lang. Kung meron kayong questions tungkol dito sa case na to or sa mga iba pang related matters, you can comment, post a comment, and kung meron pa kayong ibang katanungan or may iba kayong mga news or mga um, kaganapan, mga current events na gusto nyo ipa-explain, comment nyo lang po or send nyo po via email so we can make a video about it. Ayun. Thank you so much and happy holidays.